Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Nelson dito sa ating dula. Love and Memories. Pumunta si Lino sa bahay ni Carol at natatnan niya si Sarah. At nakita din niya na kausap ko si Sarah. Kaya nagtanong, pero sinabi ni Sarah na ang nililigawan ni Lino ay si Carol. Sinulit namin ni Sarah ang aming pamamasyal dahil wala si Mami. Kaya masaya kami na magkasama ni Sarah. Minsan ay sinubukan ni Lino na dalawin si Sarah, pero ang mami niya ang nakausap niya at hindi pinayagan si Lino na kausapin si Sarah at isang plano ang nabuo sa isip ni Lino. Mabuti naman at tabasa na ng mga estudyante. Hihintayin ko si Sarah at Carol na lumabas. At kunwari na yayayain ko sila na kumain sa labas. Pwede kong lagyan ng pampatulog ang kanilang iinumin para makuha ko si Sarah. Hindi bale, may kasama ako na kukuha sa kanila. Kaya dito ako maghihintay para makausap ko si Sarah at Carol. Ha? May lumapit sa kanila na pulis. Anong ibig sabihin yan? Bakit may pulis? Anong gagawin ko? Ayun, sumama na. Sumakay yung pulis sa kotse ni Carol. Naku, palpak na naman ito. Hindi ko sila maaanyayahan. Siguro gumawa ng paraan ang mami ni Sarah para hindi ko siya malapitan. Pero hindi ako titigil. Mag-iisip pa ako ng ibang paraan. Mabuti naman. At naisip ng mami mo na may escort tayong pulis sa pag-uwi. Kaya hindi ka na makakausap ni Lino. Oo, pinsan. O di ba nandoon si Lino na naghihintay sa atin? At nagulat nang makita na may pulis tayong kasama. Tama ka, pinsan. Pero hindi rin titigil yun. Baka samantalihin pag wala tayong kasama. Lalo na pag uuwi tayo sa bahay namin. O di hindi na kita sasamahan. Dahil ako lang naman ang sadya niya at alam ko na hindi kanya pakikialaman. Oo nga eh. Talagang na-inlove sa'yo si Lino, no? Lagi pa rin na nakatambay doon sa kabilang kalsada at naghihintay ng pagkakataon. Wala na siyang magagawa dahil hindi rin siya makapasok dito dahil nga may gwardiya sa may gate. Sana magsawa rin ang mukong na yun. Lalo na pag hindi nga niya malapitan at makausap. Pero insan, alam mo ang iniisip ko, paano ang pagkikita namin ni Nelson? Hindi kaya maapektuhan din kami? Siyempre, hindi ako makakalabas ng nag-iisa. Walang problema dyan. Kung kasama mo si Nelson, ay alam ko na kaya kanyang ipagtanggol. Kaya ipanatat mo lang ang iyong kalooban. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito
Buti nila nakita kita. May sasabihin sana ako sa'yo. At hihingi sana ako ng tulong mo. Anong ibig mong sabihin, Lino? Ano ba ang ipapagawa mo sa akin? Gusto ko na magkita kami ni Sarah. Doon na lang sa restaurant na kinainan natin. Pwede bang isama mo siya doon? Naku, lintik ko naman, Lino. Ipapahamak mo pa ako sa mami niya. Pag nalaman na kasabot kita para magkita kayo, ay hindi mo na niya ako susuportahan sa aking pag-aaral. Ganun ba? Ano kayang mabuti kong gawin? Hindi bali. Mag-iisip na ako ng ibang paraan. Teka Carol. May inupahan bang pulis ang mami ni Sarah? Oo, Lino. Gusto niyang protektahan si Sarah. Kaya humingi siya ng tulong para makauwi si Sarah na ligtas sa kapahamakan. Paano pumunta ka doon sa bahay at nagpipilit kang makausap si Sarah? Oo, Carol. Nagkamali ako. Sinubukan ko na dalawin si Sarah sa bahay nila. Pero hindi pumayag ang mami niya. Nagsalitan pa ako ng hindi maganda eh. At ayaw niyang pumunta ako doon. Siyempre naman, magaling kumilatis ang mami niya Sarah. At inisip na gusto mong sumandal kay Sarah para, alam mo na, guminhawa ang buhay mo dahil may mamanahin siya. O, hindi ba? Tama ka, Carol. Yun na nga. Pinahiya niya ako. At hindi na nakaimik sa sinabi niya. Pero hindi naman iisa ang araw eh. Baka sa susunod ay matsambahan ko si Sarah. Nag-text na ako kay Sarah na magtatagpo pa naman kami noon sa bahay nila Carol. Naku, sana makalabas sila ni Carol sa bahay nila Sarah. Napakahirap naman ng ganitong kalagayan namin dalawa. Dahil hindi alam ng mami niya na may nobyo na siya. Ano kaya mangyayari sa relasyon namin dalawa ni Sarah? Kung pagdating ng pagkakataon ni aminin na ni Sarah ang relasyon namin dalawa, hindi kaya hadlangan ang aming relasyon dalawa? Sana ipaglaban ni Sarah ang pagmamahalan namin. Hindi ko pa nakakausap ni Sarah tungkol sa aming relasyon. Kung ano ang magiging desisyon ng mami niya, kung aaminin niya na magnobyo na kami. Dapat matanong ko si Sarah para malaman ko kung anong plano niya sa aming relasyon. Sarah, may lakad uli kami ng mga amiga ko. Kaya kayo muna ang bahala ni Carol dito sa bahay. Ilang araw po ba ang lakad ninyo, Mami? Hindi ba pwede kaming sumama sa inyo para makapamasyal din kaming dalawa ni Carol? Hindi nga pwedeng magsama ng iba. Kami lang ng mga amiga ko. At saka tamang-tama lang kasi kami sa sasakyan. Hindi pwede ang marami. Kala ko, pwede kami makasama sa inyo. Naiinip na rin kami dito sa ating lugar eh. Pare-pareho ang nakikita namin. Hayaan mo, Iha. Pagkatapos ng aming pamamasyal ng mga amiga ko at mga balikbayan naming amiga, ay isa ka tayo susunod na mamamasyal. Totoo yan ha. Baka naman hindi nyo tutuparin ang pangako nyo sa akin. Magtatampo ako sa inyo. Huwag kang mag-alala. Talagang mangyayari na mamamasyal tayo. At sabihin mo kung saan mo gusto at pupuntahan natin. Sige, Mami. Isusulat ko
para hindi ko makalimutan. Talagang gusto kong maglibang, Mami, para naman gumaan ang pakiramdam ko sa ilang taon na pag-aaral. Nay, paalis ako bukas. Kaya yung natirang pera, ibibigay ko na sa inyo. Pamasahe lang ang ititira ko. Ay, salamat, anak. Para may panggastos kami rito para sa ulam at gulay. Alam mo naman ang itay mo. Ang gusto niya, araw-araw na may gulay. Kahit sardinas lang ang sahog ay kontento na siya. Sige po, Nay. Kung anong gusto ni Itay, yun na lang iluto nyo. Alam naman ninyo na magrereklamo kapag hindi nasunod ang gusto ng ulam. Ay, alam mo ba, laging mainitin ang ulo ng itay mo. Pag may sinasabi, laging nagmamadali pag may inuutos sa akin. Yun na, pagpasensya nyo na si Itay. Ganyan talaga yung tumatanda eh. Naiirita. Ay, tama ka, anak. Kung minsan, nagkakasagutan kami ng itay mo dahil naiinis ako sa kanya kung minamadali ako sa aking trabaho. Hayaan nyo na. Ganun talagang ugali na Itay. Minsan, nang-aasar pa sa inyo. Hindi ho ba? Oo nga, Nelson. Pero hindi ko na maintindihan ang ugali ng itay mo. Sala sa init, sala sa lamig. Kaya lang, wala akong magawa para magbago ang ugali ng tatay mo. Pinsan, gagala na naman sina mami mo at ang balikbayan nilang amiga? Oo, pinsan. Gusto raw niya makita ang mga tourist spots dito sa Pilipinas. Sigurado na mag-i-enjoy ang mami mo sa pamamasyal, ano? Bakit? Di ba pwedeng sumama tayo? Hindi pwede, insan. Dahil wala raw ibang kasama ang mga amiga nila, kundi sila-sila lang na sumundo doon sa balikbayan na amiga. Nako, sayang naman. Pagkakataon na sana natin na makita ang ibang magagandang tanawin dito sa ating bansa. Pero wala naman. Tinanong ko din si Mami, pero sila lang na magkakaibigan ng magsama-samang mamasyal. Gusto nila. Sila lang ang magsaya sa pupunta nila. Ang damot naman ng amiga ng mami mo, no? Oo nga eh. Ayaw magpasama ng iba, kaya wala tayong magagawa, pinsan. Pero sigurado ako na may pasalubong si Mami sa atin. Yun ang sabi niya kasi sa akin eh, bago siya umalis. Pwede bang magsabi sa mami mo kung ano ang gusto natin na pabibili sa kanya na pasalubong? May gusto kasi akong pasalubong eh. Ang mabuti pa, halika, puntahan natin si Mami para masabi natin sa kanya kung anong gusto nating pasalubong. Halika! Talagang wala akong pagkakataon para makita at makausap si Sarah. May gwardiya kasi doon sa gate nila. Pag lumalabas ay may escort silang pulis. Kailan ko kayang isasagawa ang naisip kong paraan para maging akin si Sarah? Sa bagay, lag kaming nakahanda ng mga kasama ko. Basta tawagan ko lang sila, darating sila kaagad. Kung hindi ko makakuha sa santong dasalan ng Sarah na yun,
kukunin ko siya sa nitong pabilisan. Kaya wanda ka, Sara. Dahil hindi ako papayag na baliwalin mo ko. Alam ko na wala siyang nobyo. Kaya malaki pa ang aking pag-asa na makakamit ko ang pag-ibig niya. Malapit na. Malapit na, Sara. Pinsan, halika. Pupunta tayo sa bahay ninyo dahil may sorpresa daw si Nelson at importante daw na may malaman ako. Ha? Paano yan? Ano na naman ang idadahilan natin sa mami mo? Di ba noong nakaraang linggo ay pumunta na tayo ron? Oo nga eh. Hayaan mong mag-isip ako ng paraan. Ang mabuti pa, gagamitin na lang natin yung kotse para madali tayong makauwi dito. Ano ba naman si Nelson? Pabigla-bigla na dumarating dito sa lugar natin. Kaya kailangan na magpaalam tayo sa mami mo. Pero, anong idadahilan natin? Pwede ba pinsan? Huwag ka munang magulo. Nag-iisip ako eh. Basta sabihin ko na kailangan ng perang kapatid mo. Kaya kunwari, hihingi ako kay mami. Aba, may naisip ka kaagad. Basta kay Nelson, gagawin mo ang lahat para magkita lang kayo, no? Siyempre naman, kung mahal mo ang isang tao, gagawa ka ng paraan. Kung magkikita at mag-uusap kami, kaya puntahan ko muna si mami para makahingi ako ng pera sa kanya. Oo, sige na, dalian mo na. Pumunta ka na sa mami mo para makausap mo. Baka mamaya ay may pupuntan pa siya. Sandali lang, nariyan na. Sino kaya to? Si Nelson na kaya ang dumating? Ay, Sara. Ano, kumusta ka na, mahal? Mabutit nandito na kayo. Nasaan ba si Carol? Ang mabuti pa, pumasok ka muna. Baka may makakita sa'yo dito at magsumbong pa kay mami na may pinapasok akong lalaki dito sa bahay ni na Carol. Sa bagay, malayo naman itong bahay ni na Carol. At madalang yung pumupunta dito. Sana nga na walang marites na makaalam na nandito ka para hindi nila ipagkalat na nag-uusap tayo dito. Teka, kumusta naman ang biyahe? Hindi ka ba napagod? Hindi naman. Dahil konti lang naman ang pasaheros eh. Dahil wala namang okasyon. Kaya, hindi ako napagod. O ano, sabihin mo na sa akin kung ano yung sinasabi mong sorpresa. Siguraduhin mo lang na matutuwa ako sa sasabihin mo. Teka. Pupunta muna ako doon sa kusina at inom ako. Dito ka muna sa salas, ha? Babalik ako kaagad para sa pag-uusap nating dalawa. Sige. Hihintayin kita dito. May kumakatok. Sino kaya itong dumating? Sandali lang, nandyan na. Kumusta ka na, Sara, mahal? O ano? Hindi mo ba ako papapasukin? Hindi nandiyan sa loob ang nanliligaw kay Carol. Pwede ba? Umalis ka na. Nakakahiya naman. Kung nandito ka, hindi namin bahay to, ano? Hindi ako alis dito hanggat di tayo nag-uusap. Kaya papasukin mo ako. Pakiusap, Lino. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Lasing ka at umuwi ka na. Hindi namin bahay to. Alam mo, Sara, tagal kong hinintay ang pagkakataong to eh. Ha?
Sasamantalahin ko na. Anong ibig mong sabihin? May plano ka bang masama sa akin? Ganun ba? Sarah. Bitawan mo ako, Lino. Bitawan mo ako. Walang hiya ka! Umalis ka na dito! Umalis ka! Magtagumpay kaya si Lino sa kanyang plano kay Sarah? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Nelson dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.